accident dito. Ayan o, sa dinadaanan namin. Yan, may aksidente. Pag may aksidente dito sa Canada, kita nyo yan. Ayan, may mga, usually may mga bumbero. Ayan, tapos may kasunod na yung mga towing. Ayan. Tapos may mga paramedics. Ayan o, kita nyo yung bangga o, dalawang kotse. So, nagkabanggaan yan. Yun yung mga ano, nagkukwentuhan yung mga bumbero. So, tapos na yung aksidente siguro kanina pa. So, papunta kami ngayon sa mamimili na naman tayo mga kababayan, mga kabalen. Samahan nyo ko. At this time, i-share ko sa inyo yung mga teknik ko kung bakit ako nakakamura. So, alam ko na sa ilang taon. 17 years na kami dito sa Canada. So, sa 17 years kong pamimili dito ng grocery sa Canada, nakabisado ko na halos lahat ng paraan para makatipid. Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko, kung bakit ako nakakatipid at nakikita ko yung sale. So, sa tagal ko nang namimili dito sa Canada, almost 17 years na kami. So, kabisado ko na yung mga location kung saan yung mura. So, dito kasi sa Canada, meron silang area ng, kahit nagaano kalaki pa yung grocery store, meron silang area kung saan dinalagay nila yung mga mura, kagaya ng mga 30% off, yung mga clearance na medyo yung gulay na hindi na fresh, tapos yung mga isda na sinisale na nila. Pero dito naman hindi sila nagbebenta ng nabubulok or talagang ano na, yung kumbaga sa ano hindi na maganda yung quality. Maganda pa rin yung quality dito. Yun nga lang, ayaw kasi nila ng ano, ayaw nilang tumatagal yung mga binibenta rito kasi as much as they can, gusto nila palaging fresh yung binibenta dito at higit sa lahat, hindi sila nagbebenta ng expired dito sa Canada. Bawal yun. Kaya ang ginagawa ko, alam ko na yung spot, yung location ng certain na pinaglalagyan nila ng murang gulay, kung saan yung murang isda, tapos alam ko rin kung saan yung mga murang dilata. Alam ko yung spot yun. Alam kong kabisado ko i-scan yung mga stante ng mga grocery. Doon sa isang tingin pa lang, mabilis ang tingin lang, alam ko kung saan yung mura at saka kung ano yung sale. Ayan, ganito buhay namin sa Canada. Alas 5 pa lang, gising na kami. Tapos gagayak na kami papunta sa sauna at mag-exercise nga sa swimming pool. Pagkatapos ito, mag-grocery ako. Tapos mamaya susunduin ako ng asawa ko. Tapos isinisingit ko pa yung pagbablog ko. And then, pag uwi ko niya, magluluto pa uli ako. Tapos maglilinis ng bahay. Tapos magbabay ng bills. Talagang ang buhay namin dito sa Canada ay napaka-busy at talagang nakakapagod. Kailangan matibay yung katawan mo dito. Pag ganitong namimili ako, kumukuha na ako ng cart, hindi na basket. Kasi minsan, kahit kaunti lang yung gusto kong bilhin, napapasubo ako pag may mga sale. Biglang dumadami yung binibili ko. Sinasamantala ko yung sale. Tapos, dinadagdagan ko na rin yung mga bag ko. Ayan. Kasi nga, kahit na konti lang yung plano kong bilhin, madalas, nag-i-end ako na maraming binibili. Ayan, ispat na ako. Naku, mahal ang avocado. Mura yung talong. So, ang unang ini-spot ko dyan, pag nagsisale, pag may nakita kang limit, yung kulay red siya. Ayan. Kita niyo yung red yan. Pag nakita nyo yan, ibig sabihin, pag nakita ko yan, ibig sabihin, sale yan. Murang-mura yung presyo ngayong araw na to. O sa buong linggo na to. Kita nyo yung sibuyas, 144 lang. O, ano lang siya? 60 pesos lang ang kilo. O. Ay, hindi. 60 pesos ang may gitna 1 kilo. 3 pounds siya. Ayan o. May gitna 1 kilo. 3 pounds. 60 pesos lang. O, ganyan kamura yung sibuyas dito. Sa Pilipinas, madalas ang mahal-mahal ng sibuyas. Yung mga middleman sa atin, siguro tinatago yung mga sibuyas doon kaya nagmamahal. Dito hindi. Madalas mura yung sibuyas. Ayan, 60 pesos lang ang 3 pounds, may gitna 1 kilo. Ayan, 60 pesos.
Kita nyo naman, may limit. Ayan o, isa o, diba? Ibig sabihin yan, sale yan. Ngayon ako mag-spot. O, tapos nakita ko na naman yung limit. Ayan. Ibig sabihin, mura yan. Sale uli yan. Limit 1. Carrot. 5 pounds. 2 kilo. Ano lang siya? 100 pesos. 2 kilo. Yung carrot. Ang mura oh. So, ayan. Tapos madalas may free item pag bumili ka ng 300 pesos na total. Hindi pa kasama yung tax. Meron kang libreng Lindor o chocolate. Lind ba? Linds. Hindi ko alam kung kamukha ito ng Lindor. Hindi. Ayan. Kita nyo oh. 300 pesos daw may libreng ganito. Na nagkakahalaga siya ng $25 pag binili mo. Pero hindi ko alam kung aabot ako eh. Ayan, kita nyo, ayan, free daw. Ako, yan ang unang tinitignan ko pag namimili ako. Ngayon, itong coconut milking can, ito yung magandang quality ng ano, talagang malapot na malapot yung gata, masarap, malinamnam. Ayan. $2 lang siya ngayon. Kaya lang, limit 6 lang. Sabi mo siya, pag basta't nakita ko yung limit, ibig sabihin sale. So, $2, ang ibig sabihin, 80 pesos ang isa nito. Mura na siya kasi, pag hindi ito nakasale, nasa, ano siya, 80 pesos, di ba? Nasa 100 piso siya or may kit na 100 pesos pag hindi siya sale. Eh, mahilig ako maggata, so, kukuha ako. Tsaka yung mga, yung latik. Maganda itong pang latik. Ayan. So, 6 ko na. Natipid ko, nakatipid din ako ng 20 pesos kada isang lata. May kit na 20. Mga 30 ang natipid ko sa isang lata. Oh, nakasale din yung ano yan oh, may limit din. Nakasale din yung silk, yung paborito ng anak ko, chocolate milk. So, dati siyang $5 or 200 pesos. 130 pesos lang siya ngayon. So, nakatipid ako ng 70 pesos. Kukuha lang ako isa. Ayan. Kita nyo, laki ng natipid ko. So, dati siyang 200 pesos. Ngayon, ano na lang siya, 130 pesos. So, nakatipid ako ng 70 pesos. Mura na rin to, $7. Pero hindi siya ganun kamura, pero mura na siya sa dati. Ayan, malalaki oh. So, ano siya, 280 pesos. Yan yung laman, 240 pesos. 6 yata. Yeah, 6 yung laman na malalaki. Yung murang-mura pa dito, yung cabbage. Yung repolyo, palaging mura dito sa Canada. Ano lang siya. Ano lang siya, 44 pesos ang isang pound. So, 90 ang isang kilo. 90 pesos ang isang kilo ng repolyo. Mura na siya. Yung raspberry nila, tsaka blackberry, naka-sale. Dating 280 pesos. Hanggang 320 pesos yan ang isang pack. Ngayon, 200 pesos lang siya. Ito. Yung naka-sale ang bibilihin ko. Ayan, 200 pesos na lang siya. Dati siyang 300 pesos. Ito 200 pesos na lang siya. Dati siyang 320 pesos. Kaya lang limit isa. Ayan yung raspberry. Kasi masustansya to at saka safe. Kung high blood ka, diabetic or ano, ito yung pinakamalusog na kakainin yung raspberry. Yung mga berries. Murang-mura. Dati siyang 400 pesos. Ngayon ay 200 pesos, 50% off. Strawberry ang presyo.
Imagine 50% off, dating 400 pesos, ngayon 200 pesos lang. Yun nga lang, limit ang isa. Ganyan ako mag-spot ng mga sale. Limit ang isa. Teka, pipili tayo ng fresh. Itong blueberry, dating 240, ngayon 180 pesos na lang. Ayan. Para sa yogurt ng mga anak ko. Ayan. So, ang dami ko natipid ngayong araw na to. Luto na kaya yung chicken. Isa pang paraan para malaman ko kung alin yung sale sa mga gulay tsaka prutas. Eh, yung nakakulay yellow yung presyo. Kita nyo to? Yan, white yan, diba? Kulay puti. Ibig sabihin, hindi yan nakasale. Pag kulay yellow, ayan, kita nyo, may limit pa. Pag kulay yellow yung price niya, ibig sabihin, murang-mura. Hindi siya regular price. Ibig sabihin, sale to, bilhin mo to. O, kita nyo yung spinach. Limit to. Dating 80 pesos. Dati 120 pesos ito. Ngayon, ano lang siya? Nasa 35 pesos. O, ang mura niya, no? Dati siyang 120, ngayon 35 pesos. So, kukuha ko ng spinach. Kung alin yung kulay na dilaw, yun ang nakasale, yung presyo. Yan. So, limit dalawa yung spinach. Kukuha tayo ng dalawa, yung fresh. Yan. Sabi ko sa inyo, kung alin yung mura, yung nabibilhin ko. Masustansya pa. Tapos ito yung Raffini, masustansya to. Dati itong 200, ngayon 120 lang siya, nakasale din. Yan, kita nyo nakakulay dilaw, ibig sabihin sale. Kita nyo dating 200, 120 lang siya. Kuha na ako ng dalawa. Ay, limit 1 lang pala, isa na lang. Ito pa yung mura. Yung meti. May tawag sa atin to. I-research ko isang araw. Yung wild grass sa atin dito na sa Pilipinas na kinakain. So, limit to siya. Dati itong 120. Ngayon, 80 pesos lang siya. So, kukuha ko ng dalawa. Maganda to. Rich in fiber. Tapos, masustansya. Limit to. 80 pesos, oh. Dating 120 pesos. Sili, 180 pesos per pound. Organic, 80 pesos ang per pound ng saging. Yan, 80 pesos ang organic. Tapos nasa 65 to 70 kilos naman yung hindi organic. Ito. Yan, daming pagpipilian, no? Ang ganda ng pinya, oh. Oh, yung mangga, 127 ang isang piraso. So, almost siya. Almost 50 pesos. May na 50 pesos ang isang piraso ng mangga. Ayan, oh. Yan, almost 60 pesos ang isang piraso ng mangga. Yan, manggang hinog.
Yung pinya 160 pesos oh. Tapos yung malaki Del Monte 280 pesos ang isa. Ayan oh. 280 pesos yung malaki Del Monte oh. Ito mura lang yung saging oh. Dati itong ano 60 pesos ang isang pound. Ngayon kalahati lang nun, 30 pesos ang per pound. Mura na siya. Kulang ako ng konti. Nakalimutan ko yung lemon. Kung medyo mahal yung lemon na yun. 3 pound. Medyo mura na to. Kulay dilaw. Ibig sabihin to yung pinakamurang lemon. So, yan o, dilaw yung price. Ibig sabihin pag mura. Pag ganyan, regular price. Pag white. So, ano siya, 240 pesos. Hindi ko alam kung kukuha na ako ng kasi tama, ito yung pinakamura. Kasi pag per pieces 40 pesos. Ito ilang piraso to? Halos 10. Ayan. 240 pesos lang. Lemon. Ibagat ko lang pala. Titingin pa tayo ng murang gulay. Naku, yung isda baka mahuli ako. Tingnan natin kung dito naman sa mga isda, pag may nakita kang red na kulay, ano, may 30% off, yun mura yun. Ito. Tingnan natin. Ito, ayan. Kita nyo 30% off. Salmon 37, 30% off. Ay, may balat. Eto, nakatsempo. Mahal ng salmon, no? Ano siya? 22, oh. Ito yung mga sale. Ayan, mga 30% off. Ayan, kita nyo. Ganyan yung sale. Kaya lang, kahit na sale minsan, tinitignan ko pa rin minsan, mas may mura pa rin. Nakatsempo ako. Nagkataon, nakabili na ako nung isang linggo. So, yun na muna siguro. Tignan yung tilapia. Ang laki. Alam nyo kung magkano to? Ano siya? Almost 700 pesos. So, isang tilapia lang siya. Ilang kilo? Halos 1 kilo. Almost ano siya, sa pera natin 600 mahigit, almost 700 pesos siya. Almost 700 pesos na isa, plus tax pa yun. Ganun kamalang tilapia dito sa Canada. Ayun, may nakita ko mura. Eto, ipiprito ko 509 siya o 200 pesos, tapos may 30% off pa siya. Tapos, meron din akong scallop. Ayan, nakasale din siya. 30% off. Masarap ito, yung scallop. Atlantic scallop. So, dati siyang $15 or 600 pesos. So, meron siyang babawasan mo siya ng 30%. Nasa ano na lang siya. Mga 400 pesos. I get. Ito yung murang-mura, oh. 200, tapos may 30% off pa. May git na 100 na lang siya. Mga 150 na lang siya. Kulang na sa 150, mga 140 pesos na lang. May pamprito na ako. Mag-Good Friday ngayon. Malapit na yung Good Friday. So, siguro bibilihin ko na to. Bibili na ako ng ganito para pang Good Friday namin.
Kasi bawal, hindi kami ayaw kong kumain ng karne pag Good Friday. So kukunin ko na rin to. Yan, 30% off. So nasa ano pa rin to, 400 pesos pa rin. Nakasil na. Tignan ko ngayon mas marami. Wala ba? Wala. Ito lang. Pagtsatsagaan ko na. Tignan naman tayo sa Frozen yung mga sale. Ito. So yung shrimp, $7 lang siya. Ayan, naka-yellow. Ayan, $7, 280 pesos. Wala na siyang balat. Okay na to, mura na to. Bibili ako, ayan. 3 para sa mahal na araw. Ito isa pa. Mura siya eh. 280 pesos isang pack. O wala na siyang balat, wala na rin ulo. Ito, mura din siya. Hindi ko pa natatry ito, yung cod fillet. 13.48, 30% off din siya. Masubukan nga, baka masarap. Ano na lang siya, dati siyang 600, dati siyang 500 megit pesos. Ngayon, pag nag-sale siya, kulang siya sa 400 pesos. Medyo mura na rin, masubukan nga. Ito, 35, 37. Naku, may gitna ano, 1,000 to hanggang 1,600 yung ano. Pag nag-sale sila, mga 1,000 pa rin, no? Kahit sale na. Mura yung bangus. 160 pesos per pound. So, itong dalawang malaki na to, 13 pesos. Ay, $13. So, ano lang siya. So, yung dalawang malaking bangus na to, ano na lang siya. May gitna 540 pesos. Dalawa na siya. Ito, oh. Dalawa na siya, 540 pesos. Maghahanap ako ng ano, tahong. Yung mura. Mukhang wala ah. Ito na lang. Magkano kaya to? Okay. Magkano kaya tong mussels na to? Oh, mahal. 600 pesos. Pero marami-rami na rin ng laman. Yan o, 600 pesos. Maganda siya oh. Yan, 600 pesos. Almost 1 kilo. Kuha na ako para dun sa pang Good Friday namin. Ayan. Tapos yung may balat na shrimp. Magkano? Oh, ano siya? 560 pesos. 560 pesos. So, ganito lang siya. Ayan o. Babalatan mo pa. Ito na. Tama na yung binili ko. Okay na yung mura. Ayun. 80 pesos per pound ng broccoli. So, usually, ang isang tali nito, 1 pound to. Dati itong ano, 240 hanggang 200 pesos. Ngayon, 80 pesos na lang siya. Kaya ito muna bibilihin ko, asparagus. Ayan siya o, naka-yellow. Ito, naka-sale din siya. Dati siyang 240. Ngayon, 160 na lang.
Yan. Oh yeah. Yeah. So yung ano medyo mahal ngayon, yung ampalaya 160 pesos per pound. So 320 pesos ang isang kilo. 320 pesos ang isang kilo. Mahigit. Ngayon, ito naman 120 pesos per pound. Ibig sabihin 250 pesos ang isang kilo ng 250 pesos ang isang kilo ng gabi. Yan. Pag ganitong mahal, konti lang ang bibilhin ko. Yan, 4 lang. Good for 1 coating lang siya. Yan, 5. Yung talong, 160 pesos. 165 pesos ang isang kilo. Ayan, bibili lang ako konti. Pang torta lang. Ito yung mga matatamis. Ayan, ito yung mga tinapay. 160 pesos ang isa. Iba-ibang presyo ng mga tinapay, oh. Pati tortillas, oh. Ito. 30% off. Dati siyang almost 200 pesos, oh. Ngayon, ano na lang siya, mga 150. Ito, nakasale din siya, 120 pesos na lang. Papalamanan mo siya ng sausage. Ito, lettuce, 100 pesos ang isa. Mura na siya. Nakasale na siya nito. 100 pesos ang isa. Ayan. Pipili tayo ng fresh. Ito ang mahal. 400 mahigit ang isang kilo, oh. Jamaican sweet potatoes daw. Tapos ito namang sweet potato, ito yung pinakamura. Product of USA. 200 ang isang kilo. Ito naman 250 ang isang kilo. Japanese naman to, Japanese sweet potato. Siyempre itong bibiling ko, itong mas mura. Imagine ito, doble halos, oh. Ito mas murang bibilihin ko kasi malusog, maganda kasi sa kalusugan yung ano, kamote, nilagang kamote yan. So yung 120, 240 ang isang kilo mahigit. Mahal ng kamote, no? Mura na to. Ayan. Dito na lang siya. Ako, mukhang mura yung back ribs. Kaya masyado siyang marami kung pangsigang. Ito 800 pesos, 840. Ito 840 pesos. Pwede na to. Isa. Ayan. Halal yogurt. Masarap kaya to. Mura lang to, ah.
premium mango juice. Ito naman isa guava. Kaya lang makamatamis. Ilang kaya ang sugar nito? Oh, 28% ang sugar. Yung kayang ano. Aha. Kailangan tinitignan nyo kahit sale din kung nakakasama sa kalusugan. Huwag nyong bilhin. 28% din ng sugar. Malakas sa sugar. Nag-iisip ako, hindi masyado siyang matamis. Huwag na, kahit mura. April 26 pa yung expiration niya. Yogurt. Ano ba ito? 0%. Tingnan natin yung sugar. Oh, 8% lang ang sugar. Zero trans fat. Okay na siya. Yung carbs, 11 grams lang. Mukhang malusog siya. Masubukan nga. Masubukan natin. Mura siya eh. Yan o, 197 lang. Tapos ang ano niya sa April pa. Yan. Ito, yogurt. Ano kayang flavor ang gusto ng anak ko? Naka-sale siya, 267 lang. 100 pesos lang. Murang-mura na siya. Pag mga yellow ganyan, sabi ko sa inyo, sale yan. Tocino, 220 pesos ang isa. Ayan. 220 pesos. Dalawa. Ito na lang. Parang mas maliit dito. Parang maliit oh. Ito na lang. Baka hindi maubos yung isa eh. Ito, 280 pesos. Ayan. 8 pieces na siya. Ito naman almost 800 pesos oh. Isa 800 pesos. Chicken breast. Ayun, basil. Dati siyang 400. Ngayon 200 na lang siya. Ayan, bibili ako ng isa. 200 na lang siya. Kaya lang, mas healthy to. Ano din siya, oh, 200 pesos na lang. Nakasil din dating 400. Pero no, meron silang ano, avocado. Ang ganda, oh, basil. Base ano siya, meron silang isang plant base. So, di ba, mas healthy. Ito yung masarap. Masarap na masarap siya. Kaya lang, hindi siya gaano healthy. Kung gusto mo ng healthy, yung light siya. 50% light. Less calories daw. 50% less calories. O kaya naman yung avocado. Ayan. Hindi ko lang alam kung masarap ang avocado. Meron pa siyang isa. Ito vegan, no? Tapos lactose and gluten free pa siya, oh, vegan, oh. Dito sa Canada, marami kang pagpipilian ng mga healthy na pagkain. Gusto mo ng masarap, pero hindi healthy. Meron din silang healthy. Kaya ito, oh, may choice ka. Plant-based daw, oh. Lactose and gluten free. Hindi, mas gusto ko yung ano. Ito siguro. Kasi pag avocado naman, baka hindi siya ganun kasarap. Pero healthy, di ba? Ito naman, plant-based oil. 50% less calories daw siya. Okay. Ano kaya maganda? Ito na lang. 50% less calories na lang. Ito. Para yung flavor hindi pa mawala. O, dati siyang 400, 200 na lang siya. 400 pesos lang yung egg ngayon. Ayan. 400 pesos. Ayan
Ayan siya. Hala, napasubo na naman ako. Bale kasi Good Friday eh. Kailangan namin ng ano, yung pagkain na iwas kami muna kami habang Good Friday. Medyo mura yung whipped cream. Ito yung masarap pang sauce. Lalagyan ko ng whipped cream yung ano, yung sauce, yung ano namin. Yung sauce para sa isda para mas masarap. Ayan. Ano lang siya, 180 pesos na lang siya ngayon. Dati siyang 220. Ito yung sinasabi ko sa inyong ano, makikita mo kung saan yung spot. Ito, palaging itong spot na to, yun, itong corner na to. Yan, palaging dito. Yung mga sale, iba-ibang sale. Lahat ng gusto nilang ibenta ng murang-mura, gusto nilang maubos sa area na to. Ayan, palaging dito. So, yung binili kong Dove noon, dito rin nakalocate. Ngayon may bago na naman silang sale. Ngayon mga gym equipment naman ang mumura oh. Pati mga drinks oh. Ang mura ng pang-exercise oh. Kumpleto oh. Ayan oh. Strength conditioning bundle oh. Iba-ibang pang-exercise. Alam niyo kung magkano na lang siya? 800 pesos. Ayan oh. Ito yung sinasabi ko sa inyong ano, kabisado ko na kung saan nakalagay yung mga sale dito sa area na to. 800 pesos lang oh. Kumpleto na siya. Nakabili nga nito pang-exercise sa bahay para pag nasira yung aking treadmill eh, may pang-exercise ako sa halagang 800 pesos. 800 pesos lang, ang mura. Hindi ako nagkakamali, nasa ano to, pag hindi nakasale, nasa mga isang ano ba to, siguro hindi bababa to sa 2,000 mahigit. 3,000 pesos ito pag hindi nakasale. Ngayon makukuha ko lang siya ng 800 pesos. Ayan. Kita nyo naman, sabi ko sa inyo, alam ko kung saan yung mura eh. Ayan. Ako. Ayan. Yes, may pang-exercise ako. Sabi ng blowout. Alam na alam ko kung saan location yan. Kung saan ko makikita yan. Ayan. 440 pesos na lang to. Dati itong mga, ano to, 1,000 siguro to dati. Mga 60 to 70% off siya. 240 pesos na lang, dating mga ano to, mga 600 pesos yan hanggang 500 pesos. 60 to 70% off yan. Ito, yung sa mga boots, naka-sale din siya oh. 140 pesos na lang siya. Sa mga grocery item na mga ganito, mga dilata, sabon, kailangan mabilis yung mata mo. Tignan mo yung mga may yellow. Ayan, regular price pag white, yellow, sale siya. Ayan, kita nyo yung huling bili ko ng, di ba yung Aveeno naka-sale nung bumili ako, naka-sale na to ah. Ang regular price pala niya $10, naka-sale ngayon $9. Nung binili ko siya, di ba, $3.44, pinakyaw ko talaga $4 lang. So 60 to 70% off siya nun. O naka-sale yung ano ngayon, Sensodyne. Dating 220 pesos, ngayon 180 pesos na lang siya. Nakamura ako ng ano, 40 pesos kada isang toothpaste. Ayan. Dito sa Canada, makikita nyo lahat ng uri ng toothpaste na magaganda. Para sa mga madaling sumakit ang lagid, sumasakit ng ngipin, sirain ng ngipin, pampaputi ng ngipin, yung masarap sa bibig. Ayan. Iba-iba talaga ang gaganda. So, yung nabili kong toothbrush, mura lang siya. Nakasale siya ngayon, 160 pesos lang. So, babalikan ko yung asin. Na-check ko yung price. Ang mura. 60%, 70% off na siya. Ayan. So, dadagdagan ko yung bibilhin ko. Balikan ko yung asin. Asin. So, baka akala nyo anong asin to. Hindi ho asin pang luto. Asin siya para sa snow. Para hindi madulas yung mga dinadaanan namin. So, 70% off siya. Kukuha ako. Dadagdagan ko na. Kasi pag patapos na yung winter na ganito, nagmumura yun. Eh, yun ang palaging ginagamit ng mister ko. Ayan. Wala nang paglagyan. Hindi naman, magbubuhat pa ako nito sa sobrang hilig ko sa mga sale. Ayan, bubuhatin ko habang mura yung asin kasi ginagamit namin to pag winter.
Pang gym ko. Maganda siya oh. Ano na lang siya. Dati siyang $35, ngayon $15. So nakatipid ako ng 800 pesos ang natipid ko. Pang gym ko siya. Ayan. Ano na lang siya, 600 pesos na lang. Dati siyang ano, may gitsang libo. So nakatipid ako ng 800 pesos. Tingin naman tayo sa lotion. Tignan ko baka nakasale yung paborito kong lotion. Kasi body wash yung huling bili ko. Ay hindi nakasale yung ano nila. May lotion pa naman ako doon, pagtsatsagaan ko na. Antayin ko nang mag-sale. Maganda kasi yung ano, yung Dove lotion nila talaga naman. At saka yung Vaseline. Ba, nakasale ba? Ay, hindi. Yung maliit lang ang nakasale. Para may lotion pa ako doon. Ubusin ko muna. Yung kayang pangkulay nila ng buhok. Sorry. It's okay. Oh, Ivory body wash, $4. Ay, madami akong body wash. Madami din kami shampoo. Lotion talagang gusto ko pero hindi siya nakasale. Antayin ko nang mag-sale sa susunod. Oh, hindi siya nakasale. O sige, sa susunod na lang. Silipin lang natin yung ano, yung alahas nila dito. Medyo maganda eh. Yung alahas na peke ha. Minsan may sale eh. Naku, wala ring sale. Ang ganda nito oh. Naku, nagugustuhan yata ni bunso ko to. $12. $12 din. Antayin ko nang mag-sale. Walang naka 50% off eh. Oh, ang gaganda oh. So antayin ko na rin mag-sale. Hindi magtatagal magsisale yung mga yan. Ang gaganda oh. Tingnan nyo mga hikaw oh. Talaga naman nakakaaliw. Tingnan to purple oh. Magkano ba to? Oh, $14. Hindi. Ito pa oh. Ang ganda oh. Kaya lang hindi pa nakasale talaga. Aabangan ko yung sale nito. Oh, sa tenga oh. Wow. $15. Ayoko baka mamaya magbutas na naman ng tenga yung bunso ko. Alam mo naman, conservative pa rin tayo. Ayoko yung ganda-ganda ng balat tapos magpapatato. Tapos ang ganda-ganda ng ano, ibig sabihin normal ka tapos ngayon lalagyan mo ng butas yung ilong mo tsaka yung tenga mo. Yung mga kabataan ngayon hindi ko maintindihan eh. Yung ibang tao na may na disabled, na may depresya, halimbawa bulag o kaya yung o kaya hindi kumpleto yung basta yung mga may depresya sa mukha, ang pinagpanalangin nila sa buhay, sana nagkaroon ako ng normal na mukha, normal na balat. Tapos yung iba na nabibiyayaan ng napakagandang balat na walang kumpleto yung mukha, kumpleto yung katawan, tapos kung ano-anong mga pinabubutas at saka pinahihiwa sa katawan, sa mukha para lang makiuso. Hindi ko maintindihan yung mga kabataan ngayon. Biniyayaan nga sila ng malusog na pangangatawan at appearance na walang depresya, tapos ngayon pinabubutas nila. Kaya pinapahiwa, di ba? Gaganda oh. Ay, ang ganda nito. Ang cute. Hikaw. $14. 480 pesos. Ang gaganda nila oh. Ang gaganda, ang cute. 480 pesos. Ayan oh, ang gaganda ng mga hikaw oh. Kita nyo may ibang kulay. Oh, kita nyo oh, ang gaganda no. Kaya lang hindi pa sila naka-sale. Hindi ko maatim bumili ng hindi sale. Ayan oh, kita nyo mga hikaw oh. Ayan oh, gaganda oh. 480 pesos. Abangan ko yan sa susunod. Mga isang buwan pa mula ngayon magsisale ng mga ganito.
Alam na alam ko yan eh. Pag medyo tumagal na sa display ng 2-3 buwan, naku, isi-sale na yan. Kita nyo? Gusto kong kulay nito, oh. Magkano? Oh, almost 600, 500. Ano siya? 560 pesos. Kita nyo, oh. Ang gaganda, no? Yan, oh. Meron pa yung sa ano, yung pinalagay sa gilid daw ng tenga. Ay, oh, tama. Tama. Ito pa gusto ko to, oh. Ayan, oh. Kakaiba, oh. 480 pesos. Ito rin maganda siya, oh. Purple, oh. 480 pesos din. Ayan, kita nyo, oh. Ito maganda, oh. Para siyang shell, oh. 560 pesos. Antayin nating mag-sale. Kaya lang problema pag sale na, baka wala na yung maganda. Yun lang ang risk ng ano. Cotton buds na matibay. Ito na lang bibilhin ko. Ayan. Maganda siya. Hindi ko nga lang alam, baka mahal. Pero matibay siya. Tapos bulak. 120 pesos yung bulak. Ayan. Ito mas mura na siya. 200 pesos. Madami ng laman. Bulak yan. Ayan. Ang gaganda talaga. Ito pa pala, oh. Ito nga naman. Ang gaganda, oh. Iba-ibang hikaw, oh. Ayan, oh. Oh, naku. Naku. Kailan kayo magsisale. Ang hilig ko, no. Hindi ko pa nga na isusuot yung iba, eh. Ito. Ayan, oh. Kita nyo naman, oh. Oh, ang gandang mga hikaw, no. Oh. Ito yung gustong-gusto ko yung mga ganito. Ayan. Kita nyo, ang ganda ng mga design, no. Oh. Yung mga mahilig sa abubot. Naku, sing-sing, oh. Gustong-gusto nung anak ko tong bunso. Kaya lang, almost 800 pesos din. Mga bracelet, oh. Oh, gaganda, oh. Talaga naman. Hindi lang naka-sale. Kita nyo, oh. Gaganda, no? Antayin ko may mag-sale. Pero hindi man lahat. Bibiliin ko ilang piraso lang. Kasi baka hindi ko maisuot lahat. Yan. Malapit na ako matapos mamili. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag niyong kalimutang i-like ang aking video at mag-subscribe. Open din po yung mga comment. Kung gusto niyo malaman yung presyo ng certain products dito or brand, sabihin niyo lang sa akin at ibibidyo ko para sa inyo. Tubig. Yung mahilig ako sa halaman talaga. Lalo na pag magaganda. Pero pag ano siya, kasi mga halaman dito, mahal kasi ang gaganda nga. Kasama na yung container. Tingnan nyo yung container. Ang gaganda, oh. Kita nyo, oh. Ang gaganda ng ano, flower base na yan. Kaya lang, nangihinayan talaga ako. Kita nyo yan, ano, $24. Halos 1,000 isang halaman. Eh, ano na yun? Magdadagdag na lang ako ng $5 pag sale yung bigas. Magdadagdag na lang ako ng $6. Isang sakong bigas na yun. Nangihinayan talaga ako. Ayan, oh. Kita nyo naman, oh. Ang gaganda, oh. Ayan, oh. 1,000, oh. 1,000 yung halaman na yan. Tapos pati yung lalagyan, ang ganda, oh. Kita nyo yung kulay. Ayan, oh. Diba? Ang gaganda, oh. Eto pa, oh. Ang ganda ng bulaklak, oh. Kaya lang 1,000 yung mga halaman. Eh, magdadagdag lang ako ng $6. Mahigit na 200. Isang sakong bigas na yun. Pag silang bigas, isang sakong bigas na yun. Kita nyo yung kulay, oh. Ang gaganda, no? Ayan, oh. 1,000 yan. Ayan pa, oh. Oh. Ayan, ang gaganda ng lalagyan, no? Oh, ang gaganda ng kulay. Mga bulaklak, oh. Fresh yan. Buhay na halaman yan. Hindi yan fake, oh. Kita nyo yung kulay, oh. Kita nyo naman ang kulay, oh. Ang gaganda, no? Parang ibang tinanghali na naman ako dito sa ano. Yung gawaing bahay ko to, naiwan na naman. Kaya nga, iniiwasan kong mamili madalas eh. Kasi napapasubo talaga ako. Yun, nakasale din yung ano nila. Pero hindi ako bumibili ng chocolate. Ayan o.
$10 na lang siya. Dati siyang almost 800, 50% off. Dati siyang 800 pesos yan. Ngayon 400 pesos lang. Kita nyo, nandito lahat ng, sa Canada, makikita nyo lahat ng uri ng chocolate. Ayan o. Ayan o, ganda no. Sarap no. Ayan o. 400 pesos na lang siya. Dati siyang 800 pesos. Ayan o. Ang sarap nito mga to. Kaya lang hindi ako kumakain na kasi yung sugar natin, pinapangalagaan natin. Kita nyo, lahat ng uri ng chocolate nandito sa Canada. Pati sa inyo, ayan o. Oh. Dating 800, 400 na lang siya. Magkakaroon lang ng chocolate sa bahay namin pag sale. Ay, libre. Na-libre ko. Kuha tayo ng tubig. Kasi ito yung binabaon ng mga anak ko pag nagpupunta ng school. Kasi isipin nyo naman, $3 lang ang isang tubig. Pag bumili yung mga anak ko sa labas ng isang bote, 24 pieces to, diba? 120 pesos lang. Pag bumili yung anak ko sa mga university sa school, kaya sa mga pwestong tindahan na isang bote lang, nako, magkakahalaga na yan 80 pesos kada isang bote lang. Kaya pinagbabaon ko sila ng tubig. Eh ito, halos ano lang to, 29 cents ko. Wala man. Oh, laki ng tipid, di ba? 90% off ang matitipid nila pag nagbaon lang sila ng tubig. Sinasabi ko sa kanila yun, naksayang ng pera. Ito na lang ako yung magdala na lang kayo ng ano, kaya pinagsasagaan ko. Kaya pinagsasagaan ko yung tubig kahit mabigat eh. Ang dami ko na namang napamili. Ayan, ayan. Punong-puno na naman yung cart ko. Ang dami ko na namang nabili. Ayan. Ayan, ganyang karami na pamili ko. Pihado, ano na naman to. Mahigit na $300. O sa pera natin, probably mga 12 to 16,000 na naman ang bili ko nito. Sa pera natin, pesos. Yun na. Tinawagan ko yung mister ko. Sabi ko, samahan niya ako sa pagbabayad kasi naparami na naman yung bili ko. Samahan niya ako kasi ang hirap magbayad pag masyado ka maraming binibili. Ito na pala siya. Nagtatago siya sa camera, oh. Gumanda naman yung balat ko sa salno, oh. Ayan. Ayan. Ayan yung asin, di ba? Yan yun. $4. Ayan, naparami yung bili ko. Ano ko? Eh, mamaya na tayo magbayad. Mahirapan ako. So, yung pinamili ko, sakto, 16,000 pesos sa pera natin. Nakatipid pa ako ng 2,000 nun sa colleagues discount. Ha? Wala, sarado. Ngayon, nakalibre pa ako ng isang pack ng chocolate. Pangpadala ko na lang sa nanay ko doon sa alaga niya. Ayan. Total yung alaga niya, ilang taong pa lang naman, batang 10. So, okay pang kumain ng chocolate yun. Ayan, sarap-sarap pa naman yung nalibre ko chocolate. Ayan, tapos na kami mamili. Di ako nakabili ng lupa. Oh, ayan oh. Bibili sana ako ng lupa para doon sa compost ko. Hindi na kasya sa cart namin. Kasi kung di ako bibili ng nakasale, ang hirap. Yung budget namin talagang kukulangin. Kailangan mahusay kang mag-budget sa pagkain. Kasi ito lang naman yung gastos na kaya mong kontrolin eh. Yung bayad sa bahay, hindi mo pwedeng kontrolin yun. Sa sasakyan, fixed price yung mga yun. Pero yung pagkain, pwede mong kontrolin. So, kung saan ako makakatipid, nakakasave, yun talagang binibili ko.